palaging may mas malaking isda. Isa itong kasabihan, lalo na siguro ng mga mangingisda, na kung ano yung isda na meron ka, ay meron pang mas malaki kaysa dyan at meron pang mas malaki kaysa doon. Kaya nga kapag halimbawa nakakuha ka ng isda, diba, tapos gagamitin mo yon bilang pain, ay makakakuha ka ng mas malaki pang isda. Ang punto ko dito, kapatid, ay hindi lang tungkol sa mga isda, kundi tungkol sa buhay. Halimbawa ay ikaw, nakatikim ka na lumaki yung sahod mo, nakaipon ka ng kaunting pera, nakaipon ka ng milyones. Sasabihin mo sa sarili mo, ay, medyo mayaman na pala ako. Kaya lang, meron pa rin mas mayaman kaysa sa akin. At kahit yung tao na yon na sinasabi mong mas mayaman, na halimbawa nakita mo siya sa Facebook or somewhere na parang nakaramdam ka ng inggit na meron palang mas nakalampas pa sa akin, pati siya ay may mas nakalampas kaysa sa kanya na mas mayaman pa. So halimbawa meron kang 1 milyon, yung tao na yon may 10 milyon, tapos yung tinitingala naman niya ay may 100 milyon. Tapos pati yung may 100 milyon na yun, tinitingala niya yung may 1 bilyon naman. So yung 1 milyong piso mo, kung halimbawa ay kinukumpara mo ang sarili mo doon sa mga ibang yon, napakalaki pala, napakalawak ng dagat na punong-puno ng mga isda na mas malaki kesa sa'yo. Ito yung tinatawag nga na figurative, so hindi ka talagang literal na isda. Pero gets mo yung sinasabi ko, diba, na mas marami pang mas malaki or mas malawak, mas malakas kesa sa kung ano yung meron tayo. At hindi lang yan tungkol sa pera, kundi sa lahat ng mga larangan. So halimbawa, tungkol naman sa social media, yung mga followers or mga views, mula sa 0, nagkaroon ka ng 1,000, tapos gusto mo pa rin ng 10,000. Yung nakikita mong kasabayan mo dati, naging 100,000 yung followers niya. Tapos may isa pa, nasunod sa kanya, 1 million followers naman. At yung 1 million followers na tao na yon, meron din siyang mas mataas kesa sa kanya na meron namang 10 million followers o mas madami pa. So hindi natatapos, no? Meron talagang mas sunod na mas lampas kesa sa atin. At ganyan talaga ang buhay. So yung pera at kasikatan, usually yun yung mga sinusukat ng mga tao. Pero marami pang pwedeng sukatin na pag sinukat natin, ay meron pa rin mas lalampas kesa sa atin doon sa larangan na yon. So ano nga ba ang punto ko sa pagbanggit nito, kapatid? Ang punto ko ay, kung magkukumpara tayo palagi sa mga tao na merong mas marami or mas malaki, mas malakas kesa sa kung ano yung meron tayo, tapos mas stuck lang tayo doon sa pagkukumpara na yon, ay mapupuno tayo ng inggit or selos, tapos hindi tayo mapapanatag sa kung ano yung meron tayo at hindi rin natin mai-enjoy kung ano yung meron tayo. Ika nga, ang paghambing or pagkumpara, yun yung nagnanakaw daw sa kaligayahan ng isang tao. At may katotohanan yan. Pero hindi naman natin maiiwasan kasi part talaga yan sa pagiging tao na meron tayong part na gusto nating mag-compare. Pero kailangan natin matutunan na i-control yan. Kung titingnan natin ang sarili natin dun sa kung ano yung meron tayo dati versus kung ano yung meron tayo ngayon, yun yung mas maayos na kumpara na pwede natin gawin kaysa doon sa palagi tayo nagkukumpara sa ibang tao. Gayun pa man, 'di ba, doon sa meron tayo, meron pa rin mga tao na mas kaunti kaysa sa kung ano yung naabot natin. So tayo yung mas malaking isda kumbaga sa ganyang paraan. Pero kailangan lang natin maging aware na meron talaga tayong tendency na magkumpara. At kung makaramdam nga tayo ng selos doon sa tao na mas marami or mas malakas, mas mataas kaysa sa atin sa iba-ibang larangan ng buhay, ay gamitin natin yon bilang inspirasyon na mas galingan pa sa sarili natin. Pero kailangan ay matuto tayo na tumanggap na hindi talaga pareho yung bilis ng ating paglago kumpara sa ibang mga tao. Kasi iba-iba din yung mga style, iba-iba din yung mga personalidad. Maraming iba-ibang factors din sa kung paano lumalago yung tao. Tapos yung iba, mas swerte lang talaga na mas mabilis yung sa kanila or mas malaki. Ganyan talaga ang buhay. Pero mas maganda nga ay mag-focus lang tayo sa sarili natin at mas magkumpara tayo doon sa kung ano yung meron tayo dati at kung paano tayo nag-i-improve mula sa dati. Kasi yun yung mas nakokontrol natin. At kung makita nga natin yung pag-improve natin, ay nakita natin na malayo na pala yung narating natin. Kasi ang pinakakalaban naman talaga natin ay ating mga sarili. At kung mas malalim pa nating titingnan, ay iba naman talaga yung ibang tao kaysa sa sarili natin. Parang kinumpara mo yung mansanas dun sa orange. Iba ang bunga na meron sa atin kumpara sa kung ano yung meron sa kanila. At syempre, mas natatangi pa ang tao or mas unique, ika nga, kesa sa mga prutas. Binigyan ko lang kayo ng example para lang mas maunawaan ninyo kung ano yung punto ko. Kasi iba yung mga tao sa isa't isa. At lalo na ngayon tungkol sa social media, dahil nga karamihan sa mga negosyo at mga kabuhayan ay nandito na nga sa social media sa ngayong panahon. Iba yung content na nililikha natin
kaysa dun sa mga content na nililikha ng iba. Tinitingnan ng mga audience natin sa atin yung pagka natatangi natin dun sa kung ano yung binabahagi natin sa kanila. Kumbaga yung personalidad natin ay nakahalo na sa kung ano yung mga ginagawa natin at pinapakita dito sa social media. Hindi na mahihiwalay yan. Hindi naman kasi maganda na makikopya lang tayo sa ibang tao kahit na hindi naman natin gusto gawin yung ginagawa nila. Mas maganda ay magpakatotoo tayo sa sarili natin at huwag tayo maging katulad ng iba para lang sumikat, para maging maginhawa din ang ating pagpapahayag sa sarili kasi natural para sa atin. Nagiging tapat lang tayo doon sa expression natin ng mga paglilikha ng mga content. Katulad lang din sa ginagawa ko dito, kung makikita ko ang mga ibang mga content creators, mas mabilis sumisikat. Halimbawa, yung mga nagpo-post lang ng mga nakakatawa or bastos. Pero yung sa akin kasi, hindi naman yun yung talagang sinishare kong content. Ang binabahagi ko rito ay ang content sa kung paano nga tayo makakalikha ng mas magandang buhay at ma-improve ang ating sarili sa lahat ng iba-ibang mga aspeto. Maaring meron din na iba na medyo ganyan din ang tinuturo at yung mga iba ay mas sikat kaysa sa akin, pero walang problema yon kasi kung ikukumpara ko yung sarili ko sa kanila, oo, mas sikat nga sila at ang iba mas mayaman o ang iba ay mas magaling halimbawa sa pag-i-edit, pero hindi nila ako matatalo sa pagiging ako. Tapos kung ano yung mga sinishare kong content, marami nga sa mga content na mayroon ako ay binabahagi ko lang kung ano talaga yung nasa loob ko, kung ano yung nasa isipan ko, na palagay ko makakatulong sa mga tao kapag mapag-iisipan nila. Swertehan lang din kung halimbawa mag-viral yung content or hindi. Ipinagpapaubaya ko din yan sa Diyos, basta ginagawa ko lang kung ano yung best ko. At may mabuting intensyon ako para makatulong sa mga tao sa binabahagi ko rito. Tapos, ang mismong audience na ang magdedesisyon kung karapat dapat nga ba sumikat yung content na ito. Pero kung ano ang liwanag na lumalabas sa akin, ay yun yung pinapasikat ko rito. Hindi ako yung gagawa ako ng isang bagay na alam ko naman na hindi tama para sa akin, para lang ako ay sumikat. So, halimbawa ay hindi ako gagawa ng mga bastos na content or yung nakakatawa lang na wala namang kwenta. Ibabahagi ko kung ano yung mga pangkalahatang self-improvement papuntang langit tips. Tapos kung sino man ang gustong makinabang doon sa mga binabahagi kong yan, ay sila ang audience na pagfofokusan ko. Maaring may mas malaki na content creators na mas magaling magbahagi nga ng iba-ibang mga tips tapos mas sikat sila, pero hindi sila makakabahagi sa parehong paraan na ginagawa ko. At lalo na dahil sa natatanging karanasan ko na binabahagi ko sa inyo, ay never nila ako makokopya. Ang pagsisikap ko lang dito ay manatiling tapat sa aking sarili at bahalang may maraming mas malaking isda kaysa sa akin. Ang pinaka-importante para sa akin ay magtagumpay ako dito sa mission ko habang nandito pa ako sa mundo ng tao, para makauwi ako ng matiwasay sa pinanggalingan ko. Para sa akin, yan yung priority ko. Kaya hindi ako mababalisa kung halimbawa ay hindi ako makaabot ng malaking isda talaga or ako yung maging pinakamalaking isda dito sa mundo ng tao. Mas nag-ambisyon ako para sa kabilang mundo. At ang ambisyon ko nga ay nakatali nga sa kung ano yung pagtalo ko sa sarili kong mga kasalanan at mga kasamaan para maging karapat-dapat ako sa corona na naghihintay para sa akin. So para dito sa mundo ng tao, gagawin ko kung ano yung nasa linya ko, tapos bahalang may mas malalaking isda kung halimbawa yung objective na pagtingin sa pera or sa mga followers o anumang larangan na sinusukat dito sa mundo ng tao, ipinagpapaubaya ko na yan. Basta ginagawa ko kung ano ang papel at purpose ko, pinagbubutihan ko yan at nagpapaka-banal ako hanggang sa katapusan. Okay lang mga kapatid kung gusto natin na makipaglakihan sa mga isda natin sa buhay, na gusto natin tayo yung maging pinakamalaki sa isang pond or sa dagat mismo, sa kahit anumang larangan dito sa mundo ng tao. Pero huwag niyong kakalimutan na balang araw, mawawala din naman lahat ng mga lakihan ng isda dito at ang mananatili lang ay ang mga naipon natin sa spiritual na mundo. Sana maklik mo ang link sa post description para nga masubukan mo ang free third eye meditation para mas malaman mo kung ano ang katotohanan sa spiritual. Salamat kapatid at God bless.